Hindi ko makakalimutan kung paano nagsimula ang lahat, lalo na ang araw na unang beses akong tumapak sa bahay ng pamilya ng asawa ko. Ako si Elira Santos, lumaki sa simpleng buhay sa Bulacan. Sanay ako sa tahimik na pamumuhay, yung tipong sapat lang ang meron pero may respeto at pagmamahal sa isa't isa. Hindi ako sanay sa magarbong paligid, kaya nung pinakasalan ko si Darian Villaflor, alam kong papasok ako sa isang mundong ibang-iba sa kinalakihan ko. Si Darian ay mabait, tahimik, at hindi tulad ng inaasahang anak ng isang mayamang pamilya. Doon siguro ako nahulog sa kanya. Hindi siya mayabang, hindi rin siya mapangmata. Pero ang hindi ko inaasahan, ang magiging kapalit ng pagmamahal namin, ay ang hirap na pakikisama sa pamilya niya, lalo na sa kanyang ina na si Doña Verena Villaflor. Sa unang pagkikita pa lang namin, ramdam ko na agad ang lamig ng tingin niya sa akin. Hindi niya ako binati ng maayos, at mula ulo hanggang paa ay sinukat niya ako gamit ang mata niya. Nakasuot lang ako noon ng simpleng dress. Maayos naman, pero halatang hindi yon sapat para sa standards niya. "Ganito lang ba talaga ang pananamit mo?" Malamig niyang tanong habang nakaupo siya sa malaking sala nila. Ngumiti lang ako at sinubukang maging magalang. "Opo tita, simple lang po talaga ako." Hindi siya ngumiti. Sa halip, tumingin siya kay Darian na parang may gustong sabihin pero pinigilan niya. Doon pa lang alam ko nang hindi magiging madali ang lahat. Sa mga sumunod na araw, pilit kong iniintindi ang ugali niya. Iniisip ko na baka protective lang siya bilang ina. Siguro iniisip niya na hindi ako bagay sa anak niya. Kaya kahit may mga pagkakataon na naririnig kong binabanggit niya ang salitang hindi bagay o hindi ka-level, pinipili kong manahimik. Isang beses, inimbitahan kami sa isang dinner kasama ang ilang kamag-anak nila. Doon ko lalong naramdaman ang pagkakaiba ko sa kanila. Puro branded ang suot nila, magaganda ang alahas, at ang usapan ay puro negosyo at investments. Ako, tahimik lang sa isang sulok, nakikinig, sinusubukang sumabay kahit hindi ko lubos maintindihan ang ilan sa pinag-uusapan nila. Habang kumakain kami, biglang nagsalita si Doña Verena. "Darian, sana next time turuan mo naman ang asawa mo kung paano makisalamuha sa ganitong klaseng tao." Natahimik ang lahat. Ramdam ko ang init ng mukha ko pero pinilit kong ngumiti. Ayokong gumawa ng eksena. Ayokong isipin nilang bastos ako. Sumagot si Darian, medyo pilit ang tono. "Ma, okay lang si Elira. Hindi naman kailangang magbago siya." Pero hindi natigil ang biyenan ko. "Hindi ko sinasabing magbago siya, Darian. Pero sana naman matuto siyang sumabay. Hindi sapat ang pagiging mabait lang." Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa plato ko at nagpatuloy sa pagkain kahit halos wala na akong malasahan. Sa loob-loob ko, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong maging matatag. Para kay Darian, para sa kasal namin. Pagkatapos ng gabing iyon, kinausap ako ni Darian. Humingi siya ng pasensya sa ugali ng ina niya. "Ganun lang talaga si mama, pero wag mong intindihin. Mahalaga, okay tayo." Ngumiti ako at tumanggo. "Kaya ko naman," sagot ko kahit sa totoo lang, nasasaktan ako. Sa mga sumunod na linggo, lalo kong nakilala si Doña Verena. Mahilig siyang magbigay ng mga pahaging na parang biro pero may laman. Kapag may bisita, sasabihin niya, "Ito ang asawa ng anak ko. Medyo simple lang pero mabait naman." Sabay tawa ng konti, parang wala lang. Napapansin ko rin na unti-unting naaapektuhan ang tingin ng ibang kamag-anak sa akin. Dahil sa mga sinasabi niya, parang nagkakaroon sila ng distansya. Hindi naman sila direktang aawayin sa akin pero ramdam ko na hindi ako kabilang. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumagot, ipagtanggol ang sarili ko, pero lagi kong iniisip si Darian. Ayokong mapunta sa gitna. Nakikita ko rin ang hirap niya sa sitwasyon. Hindi siya sanay sumaway sa ina niya, pero ayaw din niyang masaktan ako. Kaya pinili kong manahimik. Pinili kong magtiis. Inisip ko na baka sa paglipas ng panahon, matutunan din nila akong tanggapin. Na baka kapag nakita nila kung paano ko mahal ang anak nila,
magbabago ang tingin nila sa akin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi iyon mangyayari ng kusa. Parang may pader na hindi ko mabasag kahit anong gawin ko. At sa bawat pagtitipon, sa bawat salita ni Doña Verena, unti-unting nabubuo ang isang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pa alam noon, pero iyon pa lang ang simula ng mas matinding pagsubok na darating sa buhay ko. Ang simpleng pananahimik ko, ang pagtitiis ko, at ang asa kong balang araw ay matatanggap din ako. Lahat ng iyon ay unti-unting magdadala sa akin sa puntong hindi ko na kayang palampasin ang lahat. Habang tumatagal ang pagsasama namin sa iisang bubong ng pamilya ni Darian, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang basta hindi ako tanggap ni Doña Verena, kundi tila ginagawa niya talaga ang lahat para iparamdam sa akin na wala akong lugar sa mundo nila. Sa umpisa, iniisip ko na baka sanayan lang, na baka kapag mas nakilala niya ako ay magbabago rin ang tingin niya. Pero mali ako. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas lalo lang lumalala ang trato niya sa akin. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal sa kusina, pumasok siya nang walang pasabi. Tumingin siya sa mga niluluto ko at bahagyang napangiwi. "Ganito ba ang paraan niyo ng pagluluto sa probinsya?" tanong niya, na parang may halong pangungutya. Hindi ko alam kung paano sasagot, kaya nungiti na lang ako at sinabing, "Sinusubukan ko lang po na magustuhan ninyo." Hindi siya sumagot agad. Lumapit siya at tiningnan ang kawali, saka umiling. "Hindi mo kailangang subukan. Hindi naman ito aabot sa standard namin." Pagkatapos noon, tumalikod siya at iniwan ako na parang wala lang. Napatigil ako sa ginagawa ko. Hindi ko alam kung masasaktan ba ako o matatawa sa sinabi niya, pero pinili ko na lang ipagpatuloy ang pagluluto. Hindi lang iyon ang beses na ganoon ang trato niya sa akin. Kapag may mga bisita, madalas niya akong ipatawag para lang ipagawa ang mga bagay na pwede namang gawin ng iba. "Elira, ikaw na ang mag-serve." O kaya naman, "Elira, linisin mo muna ito." Sa harap ng ibang tao, parang ginagawa niya akong katulong kaysa manugang. Napapansin ko rin na unti-unting naaapektuhan ang tingin ng ibang kamag-anak sa akin. Si Tita Lorraine, na dati ay nakangiti pa sa akin noong una, ngayon ay bihira na akong kausapin. Si Cousin Marco naman, na dati ay nagkukwento sa akin tungkol sa trabaho niya, ngayon ay parang umiiwas na. Hindi man nila ako direktang minamaliit, ramdam ko na sinusunod nila ang tono na itinakda ni Doña Verena. Isang gabi, may maliit na salusalo sa bahay. Nandoon ang ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan ng pamilya. Nakaupo ako sa gilid, tahimik lang habang nakikinig sa usapan nila tungkol sa negosyo. Biglang napunta ang usapan sa mga asawa ng mga anak nila. Isa-isa nilang pinuri ang mga manugang nila, kung gaano kagaling sa negosyo, kung gaano katalino, kung gaano kaelegante. Napatingin si Doña Verena sa akin bago siya nagsalita. Ang manugang ko naman, sabi niya sabay bahagyang tawa, mabait, simple. Hindi nga lang talaga siya sanay sa ganitong klaseng buhay. May halong ngiti ang iba, yung tipong hindi mo alam kung naaawa ba sila o natatawa. Naramdaman ko na naman yung init sa dibdib ko, pero pinigilan ko ang sarili kong mag-react. Pagkatapos ng gabing iyon, kinausap ko si Darian sa kwarto namin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Hanggang kailan ganito?" tanong ko habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Hindi ako sumisigaw, pero ramdam sa boses ko ang pagod. Napabuntong hininga siya at umupo sa gilid ng kama. "Pasensya na, Elira. Alam kong mahirap. Hindi ko rin alam kung paano siya kakausapin." "Tahimik ka lang palagi, Darian," sabi ko, hindi galit pero puno ng lungkot. "Hindi ko naman hinihingi na kampihan mo ako laban sa mama mo. Gusto ko lang maramdaman na may kakampi ako." Tumahimik siya sandali bago hinawakan ng kamay ko. "Kakampi mo ako, hindi lang ako sanay makipagtalo sa kanya, pero susubukan ko." Tumango ako kahit hindi ako sigurado kung may magbabago. Sa totoo lang, nagsisimula na akong mapagod. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil paulit-ulit na lang ang sitwasyon. Parehong eksena, ibang araw. Sa kabila ng lahat, pinili ko pa ring magtiis. Hindi dahil wala akong magawa, kundi dahil ayokong masira ang relasyon namin ni Darian. Pero sa loob-loob ko, may bahagi na nagsisimulang magising. Isang bahagi na unti-unting napupuno sa bawat pang-iinsulto, sa bawat tingin na parang wala akong halaga. Hindi nila alam, habang iniisip nila na tahimik lang ako at walang laban, nagsisimula na akong magmasid. Pinapansin ko ang galaw ng bawat isa, ang sistema ng negosyo nila, ang paraan ng pamumuhay nila.
Hindi para gumanti agad, kundi para maintindihan kung saan ako nakatayo sa mundo nila. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa akin na hindi sapat ang pananahimik para makuha ang respeto na dapat ibinibigay sa akin. Hindi ko pa alam kung paano, pero ramdam ko na darating ang araw na hindi na ako mananahimik. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi na ako ang babaeng minamaliit nila. Dumating ang araw ng malaking reunyon ng pamilya Villaflor at kahit gusto kong umiwas, alam kong hindi pwedeng wala ako roon. Ilang linggo pa lang bago iyon, paulit-ulit nang binabanggit ni Doña Verena na darating ang halos lahat ng kamag-anak nila, pati mga kaibigan nilang natagal nang konektado sa negosyo. Sa bawat banggit niya, ramdam ko na parang may babala sa tono niya, na para bang sinasabi niyang kailangan kong kumilos ng ayon sa gusto niya, dahil hindi niya ako hahayaang mapahiya siya sa harap ng mga taong mahalaga sa kanya. Maaga pa lang, abala na ang buong bahay. May mga nag-aayos ng bulaklak, may mga naglalagay ng ilaw sa hardin, at may mga tauhan na nagdadala ng mamahaling pagkain sa malaking dining hall. Ako naman, tahimik lang na tumutulong sa mga maliliit na bagay. Hindi ko ginagawa iyon para magpaapi, kundi dahil ayokong may masabi na naman sila. Nakasuot ako ng simpleng puting blouse at beige na palda. Maayos naman at malinis, pero alam kong sa mata ni Doña Verena, kulang pa rin iyon. Nang makita niya ako sa may hagdan, agad niyang itinaas ang kilay niya. "Iyan ang isusuot mo?" tanong niya. Hindi malakas pero sapat para marinig ng dalawang pinsan ni Darien na nasa sala. Napatingin sila sa akin at nagkatinginan. Pinilit kong ngumiti. "Opo, maayos naman po siguro." "Maayos, oo. Pero hindi bagay sa okasyon," sagot niya. "Darien, sana naman tinulungan mong asawa mo. Family reunion ito, hindi simpleng handaan sa barangay." Narinig iyon ni Darien at nakita kong nagbago ang mukha niya. Lalapit sana siya sa akin pero mabilis kong iniling ang ulo ko. Ayokong magsimula pa ang gulo bago dumating ang mga bisita. Nilunok ko na lang ang hiya at sinabi kong, "Kung gusto po ninyo, magpapalit ako." Ngunit ngumisi lang siya ng malamig. "Wag na, baka lalo ka lang mahirapan." Doon nagsimulang bumigat ang dibdib ko. Pero gaya ng dati, pinili kong manahimik. Pagdating ng hapon, napuno ang bahay ng mga tao. May tawanan, halakhakan at tunog ng kubyertos sa mga mesa. Ang iba ay bumabati kay Darien ng may panghanga, ang iba naman ay tumitingin sa akin na parang sinusuri kung bakit ako ang napangasawa niya. Ipinakilala ako ni Darien sa ilang tiyuhin at tiyahin niya, at kahit pilit akong ngumiti, ramdam ko ang layo ng loob nila. "Ah, ikaw pala si Elira," sabi ng isang matandang babae na tinawag nilang Tita Carmen. "Narinig ka na namin." Hindi ko alam kung mabuti ba o masama ang ibig niyang sabihin. "Opo, ikinagagala ko po kayong makilala." Ngumiti siya pero hindi umabot sa mata. "Simple ka nga," gaya ng sabi ni Verena. Parang maliit na karayom ang tusok ng mga salitang iyon. Hindi naman masakit ng sobra, pero kapag paulit-ulit, nakakapagod din. Sa gitna ng pagtitipon, tinawag ako ni Doña Verena sa harap ng ilang bisita. Akala ko may ipapakuha lang siya, pero nang lumapit ako, bigla niyang hinumakan ng braso ko at hinarap ako sa mga kamag-anak. "Ito ang asawa ni Darien," sabi niya. Nakangiti sa mga bisita pero matalim ang mga mata kapag tumitingin sa akin. "Ito ang asawa ni Darien," sabi niya, nakangiti sa mga bisita pero matalim ang mga mata kapag tumitingin sa akin. "Mama," mahinang sabi niya, pero pinutol agad ni Doña Verena. "Ano? Totoo naman, anak. Hindi naman masama ang pagtuturo. Mahirap naman kung habang buhay walang alam sa mundong pinasok niya." Doon ko naramdaman na parang may kung anong namuo sa lalamunan ko. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin na hindi kabawasan sa pagkatao ang pagiging simple, na hindi dahil hindi ako lumaki sa mansyon ay wala na akong alam. Pero pinili ko pa ring huminga ng malalim. "Salamat po sa paalala," sabi ko ng kalmado. Akala ko matatapos na roon pero hindi pa pala.
Habang kumakain ng lahat, may isang batang pinsan ni Darien na aksidenteng nabuhusan ng juice ang mesa. Tumayo ako para kumuha ng pamunas, pero bago pa ako makalayo, narinig ko si Doña Verena. "Ayan, Elira, bagay sa'yo yan. Ikaw na ang maglinis. Sanay ka naman siguro." Hindi ko na mabilang kung ilang pares ng mata ang tumingin sa akin. May ilang natawa ng mahina, may iba namang umiwas ng tingin. Ramdam ko ang hiya, pero mas ramdam ko ang bigat ng pananahimik. Lumapit si Darien sa akin. "Elira, ako na," sabi niya, pero hinawakan ko ang kamay niya. "Hindi na, ako na." Pinunasan ko ang mesa habang nakayuko, hindi dahil nahihiya ako sa ginagawa ko, kundi dahil ayokong makita nila ang luha na pilit kong pinipigil. Sa bawat dampi ng basahan sa mesa, parang pinupunasan ko rin ang huling natitirang pag-asa kong tatanggapin nila ako ng maayos. Nang matapos ako, dumiretso ako sa gilid ng hardin para makahinga. Sumunod si Darien at nakita kong nag-aalala siya. "Elira, pasensya ka na, kakausapin ko si Mama." Tingin ako sa kanya. "Kailan, Darien? Kapag wala na akong nakitirang respeto sa sarili ko." Hindi siya nakasagot. At sa katahimikang iyon, mas lalo kong naramdaman na mag-isa ako. Hindi ko alam na ang gabing iyon ay hindi pa ang pinakamasakit, dahil ang reunion na yun na akala ko ay puro salita lang ang sugat na iiwan sa akin, ay magiging simula ng iskandalong hindi na kayang takpan ng yaman, pangalan o kinang ng pamilya Villaflor. Hindi pa tuluyang natatapos ang gabi nang nangyari ang bagay na hindi ko inaakalang mararanasan ko sa harap ng napakaraming tao. Akala ko hanggang salita lang ang kayang gawin ni Doña Verena, hanggang pangmamaliit at pahaging. Pero mali ako. May mas malalim pa pala ang kaya niyang gawin para iparamdam sa akin kung gaano niya ako kinamumuhian. Pagbalik ko sa loob mula sa hardin, pilit kong inayos ang sarili ko. Pinunasan ko ang gilid ng mata ko at huminga ng malalim. Ayokong makita nila na apektado ako. Ayokong isipin nilang kaya nila akong sirain sa ganitong paraan. Pero habang naglalakad ako pabalik sa sala, ramdam ko na may kakaibang tensyon sa paligid. Parang may inaabangang mangyayari. Nakita ko si Doña Verena sa gitna ng grupo ng mga bisita. Nangingiti siya, pero hindi iyon ang ngiting may saya. Kilala ko na ang ngiting iyon. Iyon yung may kasamang paninira. Nang makita niya akong papalapit, agad siyang nagsalita ng malakas para marinig ng iba. "Oh, bumalik ka rin pala," sabi niya. "Akala ko naman umalis ka na. Baka hindi mo nakayanin ng ganitong klaseng pagtitipon." May ilang natawa. Hindi malakas pero sapat para marinig ko. Huminto ako sa harap niya at pilit kong pinanatili ang kalmado kong boses. "Hindi po ako basta aalis. Pamilya na rin po ninyo ako." Sandaling tumahimik ang paligid. Parang may ilang nagulat sa sagot ko. Pero imbes na matigil, mas lalo siyang napangiti. "Pamilya?" ulit niya, sabay iling. "Huwag mong pilitin ang isang bagay na hindi naman talagang totoo." Ramdam ko ang pagtingin ng lahat sa amin. Si Darien ay nasa gilid, tila nag-aalangan kung lalapit o hindi. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya, pero hindi pa rin siya kumikilos. At doon, may kung anong naputol sa loob ko. "Hindi ko po pinipilit," sagot ko ng mahinahon. "Ginagalang ko lang ang relasyon namin ng anak ninyo." Hindi niya nagustuhan ang sagot ko. Kita ko iyon sa biglang pag-iba ng ekspresyon niya. Mula sa malamig na ngiti, naging matigas ang mukha niya. Lumapit siya ng kaunti, sapat para maramdaman ko ang init ng hininga niya. Bulong niya, pero dahil sa katahimikan ng paligid, narinig pa rin ang iba. Bago pa ako makasagot, bigla niyang hinawakan ang buhok ko. Hindi ko agad naintindihan ang nangyayari. Isang iglap, naramdaman ko na lang ang malakas na halak sa ulo ko. Napasinghap ako sa sakit habang napayuko. Napatigil ang lahat. Wala nang tumatawa, wala nang nagsasalita. Tanging ang tunog ng paghila ng buhok ko at ang pigil kong paghinga ang naririnig. "Matuto kang lumugar," sigaw niya habang hawak ang buhok ko.
Hindi ka bagay sa pamilya namin. Hindi ako agad nakagalaw, hindi dahil sa lakas niya, kundi sa gulat. Hindi ko inakalang gagawin niya iyon sa harap ng lahat, sa harap ng sarili niyang pamilya, sa harap ng anak niya. "Ma, tama na," sigaw ni Darian habang lumalapit. Hinawakan niya ang kamay ng ina niya at pilit na pinakawala ng buhok ko mula sa pagkakahawak nito. Nang makawala ako, napahawak ako sa ulo ko. Masakit, pero mas masakit ang kahihiyan. Hindi ko magawang tumingin sa paligid. Alam kong lahat sila nakatingin sa akin. Ang babaeng kanina lang ay tahimik na nakaupo sa gilid, ngayon ay nasa gitna ng eskandalo. "Anak, hindi mo nakikita?" Galit na sabi ni Doña Verena. Pinapahiya niya tayo sa simpleng presensya niya pa lang. "Hindi siya ang nagpapahiya sa atin, Ma," sagot ni Darian, nanginginig ang boses. "Ikaw." Mas lalong naging mabigat ang hangin sa paligid. Hindi sanay ang mga tao na may sumasagot kay Doña Verena. Kita sa mukha ng iba ang gulat. Pero hindi na ako nakinig sa susunod nilang sinabi. Dahan-dahan akong tumayong tubid. Pinilit kong ayusin ang sarili ko kahit nanginginig ang mga kamay ko. Sa wakas, naglakas ko akong tumingin sa paligid. May ilang umiwas ng tingin. May ilang nakatingin pa rin pero halatang hindi komportable. Walang lumapit, walang nagsalita para ipagtanggol ako. Doon ko tululang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Sa kabila ng pagiging pamilya nila sa papel, hindi ako bahagi ng mundong iyon. At sa gabing iyon, malinaw na malinaw sa akin kung gaano ako kaliit sa paningin nila. Tumingin ako kay Darian. Nakita ko ang sakit sa mukha niya, ang pagkalito, ang galit. Pero higit sa lahat, nakita ko ang kawalan ng kakayahan niyang baguhin ang sitwasyon. Hindi ako nagsalita. Wala akong sinabi kay Doña Verena, wala rin akong sinabi kay kahit sino. Tahimik akong naglakad palabas ng bahay, iniwan ng lahat ng mata na nakatingin sa akin. Habang naglalakad ako palabas ng gate, ramdam ko bawat hakbang na may kasamang bigat. Hindi lang iyon ang sakit ng paghila sa buhok ko, kundi ang sakit ng paulit-ulit na pagyurok sa pagkatao ko. At sa bawat hakbang kong palayo sa bahay na iyon, unti-unti ring nabubuo ang isang desisyon sa loob ko. Hindi ko pa alam kung paano, pero alam kong hindi na pwedeng ganito lang, hindi na pwedeng puro pagtitiis. Dahil sa gabing iyon, may isang bagay na tuluyang nagbago sa akin, at hindi na ako ang parehong Elira na tahimik lang na umiintindi. Hindi ako dumiretso sa bahay pagkatapos kong umalis sa reunion. Hindi ko kayang bumalik agad sa parehong bubong na parang walang nangyari. Naglakad lang ako ng naglakad hanggang sa makarating ako sa isang maliit na cafe na bukas pa kahit gabi na. Tahimik doon, kakaunti ang tao at yun ang kailangan ko. Umupo ako sa isang sulok, nag-order ng kape, at doon ko hinayaan ang sarili kong maramdaman ang lahat ng pilit kong kinikimkim. Masakit pa rin ang anit ko mula sa paghila ni Doña Verena, pero mas matindi ang sakit sa loob. Hindi ko akalain na aabot sa ganon. Hindi ko akalain na sa harap ng napakaraming tao, kaya niyang gawin iyon sa akin na parang wala akong dignidad. At higit sa lahat, hindi ko akalain na walang isa man ang lalapit para pigilan siya bukod kay Darian. At kahit siya, huli na. Habang hawak ko ang tasa ng kape, unti-unti kong inalala ang mga nangyari sa buhay ko bago ko makilala si Darian. Kung gaano ako nagsikap, kung paano ko pinahalagahan ang sarili ko, at kung paano ko pinangako sa sarili ko na hindi ko hahayaan na maliitin ako ng kahit sino. Pero sa pagpasok ko sa pamilya nila, parang unti-unti kong binitawan ang pangakong iyon. Hindi ko napansin na may tumatawag na pala sa akin. Ilang beses nag-vibrate ang phone ko bago ko ito tinignan. Si Darian. Sunod-sunod ang tawag at mensahe niya. Humingi siya ng tawad, nag-aalala at gusto niyang sunduin. Pero hindi ko muna sinagot. Kailangan ko munang kausapin ang sarili ko. Matagal akong nanatili roon hanggang sa tuluyang luminaw sa isip ko ang isang bagay. Hindi na sapat ang pagtitiis. Hindi na sapat ang pananahimik. Kung ipagpapatuloy ko ang ganitong sitwasyon, ako rin ang mawawala sa sarili ko. At doon ko naalala ang isang bahagi ng buhay ko na matagal ko nang hindi binabalikan.
Isang sikreto na hindi ko kailanman ikinuwento kahit kay Darien. Isang bagay na alam kong kayang baguhin ng lahat pero pinili kong itago dahil ayokong magmukhang mayabang o mapagmataas. Bago ako naging simpleng Elira na kinalala nila, may ibang bahagi ng buhay ko na hindi nila alam. Ang ama ko, si Arturo Santos, ay hindi lang isang ordinaryong negosyante sa probinsya. Isa siya sa mga tahimik na investors sa ilang malalaking kumpanya sa lungsod, kabilang na ang ilang financial institutions na ginagamit ng pamilya Villaflor. Hindi siya kilala ng marami dahil pinili niyang manatiling pribado, pero ang impluwensya niya ay hindi maliit. Noong buhay pa siya, tinuruan niya ako kung paano intindihin ang takbo ng pera, kung paano gumagana ang mga sistema sa likod ng mga negosyo, at kung paano magdesisyon ng hindi nadadala ng emosyon. Pero nang pumanaw siya, pinili kong iwan ang mundong iyon. Ayoko ng gulo, ayoko ng kompetisyon, gusto ko lang ng simpleng buhay. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong koneksyon doon. Bago siya pumanaw, inilipat niya sa pangalan ko ang ilang bahagi ng hawak niyang shares at access sa ilang financial controls. Hindi ko yun ginamit noon, hindi ko rin ipinagmalaki. Para sa akin, sapat nang mabuhay ng payapa. Hanggang sa gabing iyon. Habang nakaupo ako sa cafe, unti-unti kong binuksan ang phone ko at tinignan ang mga email na matagal ko nang hindi pinapansin. Nandun pa rin ang access ko sa mga accounts, sa mga sistemas na dati kong tinulungang i-manage, kabilang doon ang financial gateway na ginagamit ng ilang negosyo ng pamilya Villaflor, lalo na sa kanilang credit lines. Napabuntong hininga ko. Hindi ko ginusto na gamitin yun laban sa kanila. Hindi ko ginusto na umabot sa puntong kailangan kong patunayan ng sarili ko sa ganitong paraan. Pero pagkatapos ng nangyari, alam kong kung hindi ako kikilos, wala ring magbabago. Hindi ito tungkol sa paghihigante para manakit. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng yaman o kapangyarihan. Para sa akin, ito ay tungkol sa pagkuha ng respeto na matagal nang ipinagkait sa akin. Dahan-dahan kong sinara ang phone ko at tumingin sa labas ng cafe. Tahimik ang kalsada, parang walang alam sa kaguluhang nangyari sa buhay ko. Pero sa loob ko, malinaw na ang susunod kong gagawin. Hindi na ako babalik sa pagiging tahimik lang. Hindi na ako papayag na tratuhin ako na parang wala akong halaga. At kung kailangan kong gamitin ang bagay na matagal ko nang tinatago para ipakita sa kanila kung sino talaga ako, gagawin ko. Sa gabing iyon, hindi lang ako umalis sa bahay ng pamilya Villaflor. Iniwan ko rin ang dating bersyon ng sarili ko na laging umiintindi at nagpapasensya. Dahil sa susunod na haharap ako sa kanila, hindi na ako ang babaeng kaya nilang yurakan. At hindi nila alam, nagsimula na ang pagbabago sa isang simpleng desisyon na ginawa ko sa tahimik na sulok ng cafe. Hindi ako umuwi agad kinabukasan. Pinili kong manatili muna sa isang maliit na apartamento na matagal ko nang nirentahan bilang personal na space. Isang lugar na bihira kong puntahan pero naging sandigan ko sa mga panahong kailangan kong mapag-isa. Doon ko pinili na ayusin ang isip ko at doon ko rin tuluyang pinagdesisyonan ang susunod kong gagawin. Hindi naging madali ang desisyong iyon. Buong umaga akong nakaupo sa harap ng laptop, nakatitig lang sa screen habang paulit-ulit kong iniisip kung tama ba ang gagawin ko. Sa isang banda, alam kong kaya kong baguhin ang sitwasyon sa isang iglap, pero sa kabilang banda, may bahagi sa akin na ayaw pa ring gumamit ng kapangyarihan lang para lang gumanti. Pero sa tuwing naaalala ko ang eksena nung gabi ng reunion, ang paghila sa buhok ko, ang katahimikan ng mga taong dapat sana'y kumampi man lang, at ang tingin na Doña Verena na parang wala akong halaga, unti-unting nawawala ang pagdadalawang isip ko. Hindi ito simpleng away ng pamilya. Hindi ito bagay na kayang solusyonan lang ng pakikisama. Bandang tanghali, muling tumunog ang phone ko. Si Darien na naman. Hindi na mabilang ang tawag at mensahe niya. Sa pagkakataong iyon, sinagot ko na rin sa wakas. Elira, nasan ka? Agad niyang tanong, halatang pagod at nag-aalala ang boses. Ayos lang ako. Kailangan ko lang ng oras.
Umuwi ka na, please. Kakausapin ko si Mama, hindi na mauulit yon. Napapikit ako sandali bago sumagot. Narinig ko na yan, Darien, ilang beses na. Natahimik siya sa kabilang linya. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi niya masabi. Hindi ko kayang bumalik na parang walang nangyari. Hindi ako galit sa'yo, pero hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Anong gusto mong gawin? Tanong niya, mahina na ang boses. Sandali akong nag-isip. Ako nang bahala. May kailangan lang akong ayusin. Hindi na siya nagtanong pa. Alam kong naramdaman niya na may nagbago na sa tono ko. Hindi na iyon ang Elira na laging nag-a-adjust para sa lahat. Pagkatapos ng tawag, bumalik ako sa laptop ko. Binuksan ko ang mga files na matagal ko nang hindi ginagalaw. Isa-isa kong sinuri ang mga account, ang mga access, at ang mga koneksyon na iniwan sa akin ng ata ko. Hindi ako nagmamadali. Maingat kong tinignan ng bawat detalye, bawat posibleng epekto ng gagawin ko. Alam ko na ang pamilya Villaflor ay heavily dependent sa kanilang credit lines. Sanay sila sa mabilis na galaw ng pera, sa paggamit ng credit para sa negosyo at personal na gastusin. Isa iyon sa mga haligi ng lifestyle nila, at alam ko rin kung saan iyon konektado. Hindi ko sila sinaktan direkta, hindi ko winasak ang negosyo nila. Ang ginawa ko, hinawakan ko lang isang bahagi ng sistema na alam kong mararamdaman nila agad. Isang simpleng adjustment sa access control, isang temporary hold sa ilang pangunahing credit gateways na ginagamit nila. Habang ginagawa ko iyon, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ko na sa sandaling matapos ko ito, wala nang babalikan pa. Hindi na ito basta emosyon, ito ay aksyon na may malinaw na epekto. Pagkatapos kong i-finalize ang mga changes, sumandal ako sa upuan at pumikit. Tahimik ang paligid. Walang dramatic na nangyari. Walang malakas na tunog. Pero alam ko sa kabilang mundo ko, may unti-unting magbabago. Hindi ako nagmiti. Wala akong naramdamang saya. Ang naramdaman ko ay kakaibang katahimikan. Parang may bagay na matagal ko nang kinikimkim na sa wakas ay nailabas ko na. Kinagabihan, nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Darien. Maikli lang, pero sapat na para malaman ko na nagsimula na ang epekto. Elira, may problema. Biglang ayaw gumana ng mga cards ni Mama. Kahit sa negosyo, may mga transactions na hindi pumapasok. May alam ka ba dito? Matagal kong tinitigan ng mensahe bago ako sumagot. Wala akong alam. Simpleng reply ko. Hindi iyon kasinungalingan sa paraang na iniisip niya. Hindi niya alam ang buong katotohanan at hindi ko pa handang sabihin iyon. Ilang minuto lang, sunod-sunod na ulit ang mga mensahe niya. Halatang nagkakagulo na sila. May halong kaba ang mga salita niya, hindi lang para sa sarili nila, kundi pati na rin sa reputasyon ng pamilya. Habang binabasa ko ang mga iyon, hindi ako nagmamadali, hindi ako nagpanik. Tahimik lang akong nakaupo, pinagmamasdam ang mga pangyayari na unti-unting umaayon sa desisyong ginawa ko. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang nasa alanganin, hindi ako ang tahimik na tumatanggap ng sakit. Sa pagkakataong iyon, sila ang naguguluhan, sila ang naghahanap ng sagot. At alam ko, iyon pa lang ang simula. Kinabukasan, hindi ko na kailangang maghintay ng matagal para malaman kung gaano kalaki ang epekto ng ginawa ko. Maaga pa lang, sunod-sunod na ang mga mensahe at tawag mula kay Darien. Hindi ko agad sinagot. Hinayaan ko muna siyang magpadala ng mga mensahe, parang pinapakinggan ko lang ang ingay mula sa malayo habang nananatili akong tahimik sa sarili kong mundo. Bandang tanghali, isang mahabang mensahe ang natanggap ko mula sa kanya. Ikinuwento niya kung paano sila napahiya sa isang kilalang mall sa Makati. Kasama raw niya si Doña Verena at ilang kamag-anak nila para mag-shopping at makipagkita sa isang business partner. Sanay silang walang iniisip kapag nagbabayad dahil automatic na tinatanggap ang cards nila kahit gaano kalaki ang halaga. Pero sa pagkakataong iyon, iba ang nangyari. Habang nagbabayad si Doña Verena sa cashier ng isang mamahaling butik, biglang na-decline ang credit card niya.
Sa una, akala nila ay simpleng error lang. Sinubukan uli, pero ganun pa rin. Napatingin ang cashier sa kanila ng may halong alinlangan. Sinubukan pa ang ibang card, 1, 2, 3, pero lahat ay hindi gumana. Nagsimula raw magbago ang mukha ng biyenan ko. Mula sa kumpiyansa, naging iritado hanggang sa halatang kinakakabahan. May problema lang siguro sa system, sabi niya sa cashier, pilit na pinapanatiling ang dignidad niya sa harap ng ibang tao. Pero hindi doon natapos. Sa kabilang store, ganun ulit ang nangyari, hanggang sa mapansin na ng ibang customers ang sitwasyon. May mga nagbubulungan, may mga palihim na nakatingin. Para sa isang pamilyang sanay na tinitingla, ang simpleng pag-decline ng card ay parang isang malaking sampal sa harap ng publiko. Habang binabasa ko ang mensahe ni Darian, nai-imagine ko ang isena. Hindi ako natutuwa, pero hindi rin ako naaawa. Tahimik lang akong nakaupo, hawak ang phone habang malinaw sa akin ang bawat detalye ng nangyayari. Nagpadala ulit siya ng mensahe. Hindi lang ito sa mall, Elira. Kahit sa office, may mga transactions na hindi pumapasok. Yung supplier namin tumatawad na. Hindi namin alam kung anong nangyayari. Doon ko nakita kung gaano kalalim ang epekto ng simpleng hakbang na ginawa ko. Hindi ko winasak ang negosyo nila, pero sapat na ang ginawa ko para maramdaman nila ang bigat ng pagiging dependent sa isang sistemang hindi nila kontrolado. Lumipas ang ilang oras at mas lalo pang dumami ang mensahe niya. May halong frustration, may halong takot. Hindi na yon ang simpleng concern ng isang araw. Unti-unti na silang kinakain ng problema. Bandang hapon, tumawag siya ulit. Sa pagkakataong iyon, sinagot ko na. Elira, please, agad niyang sabi. Kung may alam ka, sabihin mo na, hindi na biro ito. Tahimik lang akong sandali bago sumagot. Ano bang nangyayari? Halos hindi siya makapaniwala sa tanong ko. Lahat ng cards namin ayaw gumana. Kahit corporate accounts, hindi kami makagalaw ng maayos. Mama is panicking. Hindi siya sanay sa ganito. Narinig ko ang pagod sa boses niya, pero hindi na ako ang babaeng agad maawa. May nakausap na ba kayong bangko? Tanong ko ng kalmado. Meron, pero sabi nila may system hold daw sa ilang accounts. Hindi nila ma-explain agad, hindi raw normal. Napatingin ako sa bintana habang nakikinig sa kanya. Tahimik ang labas, parang walang nangyayaring kaguluhan, pero alam ko sa kabilang panig, gumuho ang isang parte ng mundo nila. Siguro kailangan niyong ayusin yon, sagot ko. Elira, tawag niya, mas mahina na ang boses niya. Pakiramdam ko may kinalaman ka dito. Hindi ako agad sumagot. Hindi ko itinanggi, pero hindi ko rin inamin. Kung may ginawa man ako, siguro iyon ay dahil sa mga bagay na nangyaring hindi rin normal. Hindi na siya sumagot. Alam kong naintindihan niya ang ibig kong ipahiwatig kahit hindi ko direktong sinabi. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ko ang phone at huminga ng malalim. Hindi ako nanginginig, hindi ako kinakakabahan. Sa halip, ramdam ko ang isang uri ng kontrol na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang tinatanong kung ano ang mali sa akin. Sila ang naghahanap ng sagot. Sila ang nalilito, sila ang napapahiya, sila ang nawawalan ng kontrol sa sitwasyon. At alam kong ito pa lang ang simula ng pagbagsak ng kumpiyansa nila. Dahil sa mundong kinalakihan nila, ang pera at reputasyon ang pinakamahalaga. At sa sandaling iyon, pareho nilang unti-unting nawawala. At habang pinagmamasdan ko ang mga pangyayari mula sa malayo, mas lalo kong nararamdaman na hindi na ako babalik sa dati. Hindi na ako ang babaeng tahimik lang na tinatanggap ang lahat. Sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng direksyon ng susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, mas lumala pa ang sitwasyon sa panig ng pamilya Villaflor. Kung noong una ay credit cards lang ang problema, sa susunod na mga araw ay unti-unti nang naaapektuhan ang mas malalaking bahagi ng buhay nila. Hindi ko na kailangang tanungin pa si Darien dahil kusa na siyang nagkukwento.
Halatang hindi na niya kayang sarilinin ang bigat ng nangyayari. Isang gabi, tumawag siya sa akin na halos hindi mapakali ang boses. "Elira, hindi na ito normal," sabi niya. "May mga accounts na hindi namin ma-access. Yung payroll system namin nagkaka-delay. May mga empleyado na nagtatanong na kung bakit late ang sahod." Tahimik lang akong nakikinig habang iniisip ang epekto ng ginawa ko. Hindi ko pinutol ang lahat. Hindi ko winasak ang kabuuan ng sistema. Pero sapat ang mga hinawakan kong bahagi para magdulot ng chain reaction na hindi nila inaasahan. "Anong sabi ng IT ninyo?" tanong ko. Kalmado pa rin ang boses ko. "Hindi nila matrace agad," sagot niya. "Parang may external control na nakahold sa ilang processes, hindi daw internal issue." Napahinga ako ng malalim. Alam kong hindi nila agad matutukoy kung saan nanggagaling ang problema, lalo na't maingat ang ginawa ko. Hindi ko iniwan ang bakas na madaling sundan. Hindi ko rin ginamit ang pangalan ko sa kahit anong hakbang. "Siguro kailangan ninyo ng mas mataas na level na support," sagot ko. "Yun nga ang ginagawa namin," sabi niya. Pero habang tumatagal, mas lumalala. "Mama is, hindi ko na siya kilala." Doon ako bahagyang natahimik. Hindi dahil naaawa ako, kundi dahil iniisip ko kung hanggang saan ang kayang abutin ng sitwasyong ito bago sila tuluyang matuto. Ayon kay Darien, halos hindi na raw makatulog si Doña Verena. Sanay siyang kontrolado ang lahat, mula sa galaw ng pera hanggang sa takbo ng negosyo. Pero ngayon, unti-unting nawawala ang kontrol na iyon. Sa bawat araw na may pumapalpak, mas lalo siyang nagiging iritable. Mas lalo siyang nagiging desperado. May mga pagkakataon na raw na sumisigaw siya sa mga tauhan nila kahit wala naman talagang kasalanan ang mga ito. May mga meeting na hindi natutuloy dahil sa problema sa pondo. May mga business partners na nagsisimula ng magtanong kung ano ang nangyayari sa kanila. Ang dating matibay na imahe ng pamilya Villaflor ay unti-unting nagkakaroon ng bitak. Isang hapon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang dating kakilala ng ama ko, si Mr. Salcedo. Isa siya sa mga taong may alam sa sistema na dati kong tinutulungan. Maikli lang ang mensahe niya pero malinaw ang ibig sabihin. "Elira, may gumagalaw sa financial network na konektado sa Villaflor accounts. Ikaw ba yon?" Matagal kong tinitigan ang mensahe bago ako sumagot. Oo. Hindi na siya nagtanong pa. Kilala niya ako. Alam niyang hindi ko gagawin ang isang bagay nang walang sapat na dahilan. "Siguraduhin kong kontrolado mo ang ginagawa mo," reply niya. "Malaki ang epekto nito." "I know," sagot ko. Pagkatapos noon, ibinaba ko ang phone at napaisip. Totoo ang sinabi niya. Malaki na ang epekto at habang tumatagal, mas lalong lalalim yon. Hindi na ito simpleng leksyon nang. Ito ay unti-unting nagbabago ng takbo ng buhay ng maraming tao sa paligid nila. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang gabing sinabunatan ako sa harap ng lahat. Ang katahimikan ng mga taong nanood lang. Ang pakiramdam na wala akong kakampi. At sa tuwing naaalala ko iyon, bumabalik ang paninindigan ko. Kinagabihan, muling tumawag si Darien. Sa pagkakataong ito, mas tahimik na siya. Wala na yung panic sa boses niya, pero ramdam ko ang pagod. "Elira, pakiramdam kong alam mo na kung anong nangyayari sa amin." Hindi ako agad sumagot. Hindi ko alam kung paano, pero pakiramdam ko may kinalaman ka. At kung totoo man iyon, gusto ko lang maintindihan kung bakit. Napakihit ako sandali, hindi dahil nahihirapan akong sumagot, kundi dahil alam kong ito na ang punto kung saan unti-unti nang lalabas ang katotohanan. "Darien," sabi kong dahan-dahan, "hindi ba naisip ng mama mo kung bakit may ganitong bagay na nangyayari? Anong ibig mong sabihin? Lahat ng ginagawa natin may kapalit. May mga bagay na hindi pwedeng paulit-ulit mong ginagawa sa ibang tao nang walang babalik sa'yo." Natahimik siya. Alam kong naiintindihan niya ang punto ko kahit hindi ko pa direktsyong sinasabi ang lahat. Kung ako man ang dahilan, hindi yun basta dahil lang sa galit.
May dahilan kung bakit ako umabot sa puntong ito. Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling sumalita. Gusto kitang makita. Tumingin ako sa labas ng bintana. Madilim na, tahimik ang paligid, pero sa loob ko, malinaw na ang susunod na hakbang. Darating din tayo doon, pero hindi pa ngayon. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ko ang phone at napatingin sa kawalan. Alam kong hindi nila kayang baliwalain ang nangyayari. Hindi na ito simpleng inconvenience lang. Ito ay unti-unting pagbagsak ng kumpiyansa na tagal nilang pinanghahawakan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang pinipilit na harapin ang realidad na hindi lahat ng bagay ay kontrolado nila. At sa unang pagkakataon, sila na ang natutong matakot. Pagkalipas ng 2 araw, natanggap ko ang mensaheng matagal ko nang inaasahan, pero hindi ko pa rin lubos na pinaghandaan. Si Darion ang nagpadala, pero alam kong hindi lang siya ang gustong makipagkita. Maikli lang ang sinabi niya. Elira, gusto kang makita ni Mama. Please, hindi na namin alam ang gagawin. Matagal kong tinitigan ng screen ng phone ko. Hindi ako agad sumagot. Sa loob ng ilang araw na hindi ako umuwi, maraming beses kong inisip kung paano mangyayari ang unang paghaharap namin matapos ang gabing sinabunutan niya ako. May bahagi sa akin na gustong hindi na sila harapin kailanman, pero may bahagi rin na alam kong kailangan ko itong tapusin ng diretsyo. Hindi sa tago, hindi sa pahaging, kundi sa paraan na maririnig nila mismo ang mga bagay na matagal nilang binaliwala. Sumagot ako kay Darion at sinabi kong magkikita kami sa lumang conference room ng Villaflor Holdings. Ayokong sa bahay. Ayokong bumalik agad sa lugar kung saan ako napahiya. Mas gusto kong sa opisina, sa lugar kung saan ang pangalan nila ang laging sinusunod. Doon nila ako haharapin hindi bilang manugang na minamaliit, kundi bilang isang taong matagal nilang hindi kinilala ang halaga. Pagdating ko roon kinabukasan, tahimik ang paligid. Iba ang pakiramdam kumpara noon. Dati, kapag pumapasok ako sa building nila, halos wala akong napapansin na tingin. Parang isa lang akong bisitang hindi mahalaga. Pero ngayon, ramdam kong may kakaiba. May ilang empleyado na bumabati ng mas maingat, may ilang nakatingin na parang may alam sa nangyayaring gulo sa loob ng kumpanya. Nasa conference room na si Darion nang pumasok ako. Nakaupo siya sa dulong bahagi ng mesa, halatang puyat at pagod. Sa tabi niya si Doña Verena, maayos pa rin ang ayos, maganda pa rin ang suot, pero kita sa mukha niya ang pagkaubos ng kumpiyensa. Wala na roon ang dating taas ng noo, wala na ang ngiting malamig at mapanukat. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi sigurado. Nang makita niya ako, hindi siya agad sumalita. Ako rin, hindi ako nagmadali. Umupo ako sa kabilang dulo ng mesa at tahimik kaming tiningnan. Ilang segundo kaming walang imik at sa katahimikan niyon, parang mas malakas pa kaysa anumang sigawan ang bigat ng mga nangyari. Elira, unang nagsalita si Darion, salamat at pumunta ka. Tumanggo ako. Kailangan nating mag-usap. Napatingin si Doña Verena sa akin. Pilit niyang pinatatatag ang boses niya nang sabihin niyang, may alam ka ba sa nangyayari sa accounts namin? Hindi ako umiwas ng tingin. Bakit ninyo naisip na ako ang dapat tanungin? Napakurap siya, parang hindi niya inaasahang sasagutin ko siya ng tanong. Hindi rin ako tanga, Doña Verena. Sagot ko ng mahinaon. Matagal ninyo akong trinato na parang wala akong alam, parang wala akong pinag-aralan, parang wala akong silbi kundi maging asawa ng anak ninyo. Pero hindi nyo man lang sinubukang kilalanin ako. Nakita kong bahagyang tumigas ang mukha niya pero hindi na siya nakasagot agad. Nagpatuloy ako. Nung una, tiniis ko lahat. Yung mga salita ninyo,
Yung mga tingin ninyo, yung pagpapahiya sa akin sa harap ng bisita. Akala ko kung magpapakumbaba ako, matatanggap nyo ring ako. Pero hindi pala. Dahil kahit anong gawin ko, nakapagdesisyon na kayo kung sino ako sa paningin ninyo. Elira, mahinang sabi ni Darion, pero hindi ako tumingin sa kanya. Hanggang sa sinaktan niyo ako sa harap ng lahat. Sinabunutan niyo ako na parang wala akong dignidad, at ang mas masakit, halos lahat ng tao roon nanood lang. Doon ko naintindihan na hindi respeto ang ibibigay ninyo sa akin kung hihintayin ko lang. Napayuko si Darion, si Doña Verena naman nanatiling nakatingin sa akin, pero unti-unti kong nakita ang pagbabago sa mata niya. Hindi pa yun pagsisisi, takot muna. Takot sa posibilidad na mali siya sa pagkakakilala sa akin. Anong ginawa mo? Mas mahina na mayon. Huminga ako ng malalim. Wala akong winasak, wala akong ninakaw, wala akong ginawang hindi kayang ibalik. Hinawakan ko lang ang bahagi ng sistema na matagal nang konektado sa akin. Isang bagay na hindi ninyo alam dahil hindi ninyo ako pinakinggan kailanman. Namutla siya. Ikaw nga. Hindi ako umamin ng diretsyo, pero hindi ko rin itinanggi. Ang tanong, Doña Verena, ay bakit ngayon lang ninyo ako gustong pakinggan? Dahil ba sanaktan kayo o dahil naapektuhan ng pera ninyo? Walang sumagot. Sa unang pagkakataon, wala siyang ibato na insulto. Wala siyang kayang sabihin na makakababa sa akin. At doon ko nakita ang bagay na hindi ko nakita sa kanya noon. Takot na hindi niya kayang takpan ng yaman, pangalan o alasa. Tumayo ako ng dahan-dahan. Hindi pa tapos ang usapan natin. Pero ngayon, gusto kong maintindihan ninyo ang pakiramdam ng mawalan ng kontrol. Kahit isang beses lang. Pagkatapos noon, iniwan ko sila sa conference room na parehong tahimik at habang naglalakad ako sa palabas, alam kong nagbago na ang tingin nila sa akin. Hindi pa respeto, pero hindi na pangmamaliit. Sa ngayon, takot muna at sapat na iyon para sa susunod naming paghaharap. Pagkatapos ng unang pagharap namin sa conference room, hindi na agad ako bumalik. Hinayaan ko munang lumipas ang ilang araw. Hindi dahil nagdadalawang isip ako, kundi dahil gusto kong maramdaman nila ng buo ang epekto ng sitwasyon. Hindi sapat ang isang pag-uusap para mabura ang lahat ng nangyari. Kailangan nilang maintindihan kung gaano kalalim ang sugat na iniwan sa akin. Sa mga sumunod na araw, si Darian na ang kusang nagkukwento. Hindi na siya nagtatago ng detalye. Halos lahat ng nangyayari sa pamilya nila, sinasabi niya sa akin, parang hindi na niya kayang akuin mag-isa. At sa bawat kwento niya, mas lalo kong naramdaman kung paano unti-unting bumabagsak ang kumpiyansa ng pamilya nila. Isang gabi, tumawag siya ulit. Tahimik ang boses niya, pero ramdam ko ang bigat. Elira, kakausapin ka ulit ni Mama, pero this time, iba na. Hindi ako agad sumagot. Tahimik lang akong nakatingin sa labas ng bintana ng apartment ko. Iba na paano? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Hindi na siya galit. Hindi na siya sumisigaw. Kanina, nakita ko siyang umiiyak. Doon ako bahagyang napahinto. Hindi dahil naaawa ako agad, kundi dahil alam kong hindi yun madali para kay Doña Verena. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya yung tipo ng taong nagpapakita ng kahinaan. Gusto kanyang ulit makita. Dagdag ni Darian. Please, kahit isang beses lang. Matagal akong natahimik bago ako sumagot. Saan? Sa bahay, sabi niya. Napapikit ako sandali. Ang bahay na yon ang pinanggalingan ng lahat. Doon ako unang minata. Doon ako paulit-ulit na pinahiya at doon din nangyari ang pinakamasakit na eksena sa buhay ko bilang asawa niya. Pero alam kong kung may dapat harapin, doon yon. Sige, sagot ko. Pupunta ako. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay ng pamilya Villaflor. Iba ang pakiramdam ko habang pumapasok sa gate. Hindi na ako yung babaeng natahimik na nagtitiis. Hindi na ako yung umaasang matatanggap.
Ngayon, dala ko ang sarili kong paninindigan. Pagpasok ko sa loob, tahimik ang buong bahay. Walang ingay ng bisita, walang tawanan, walang yabang na dati kong naririnig. Para bang ibang lugar na ito kumpara noon. Nasa sala si Doña Verena nang nakita ko siya. Nakaupo siya sa paborito niyang upuan, pero hindi na siya mukhang dominante gaya ng dati. Nang tumingin siya sa akin, wala na yung talimang tingin. May kung anong pagod, may halong hiya, at may takot na hindi niya kayang itago. Lumapit ako pero hindi ako umupo agad. Tinignan ko lang siya, tahimik, hinihintay kung ano ang sasabihin niya. "Elira?" Mahinang sabi niya. Hindi ko maalala kung kailan siya huling nagsalita ng ganun ang tono. "Umupo ka." Umupo ako sa tapat niya. May sapat na distansya. Ayokong magpanggap na okay lang ang lahat. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita. Nakatingin lang siya sa kamay niya na magkasalubong sa ibabaw ng mesa. Parang hinahanap niya ang tamang salita. "Hindi ako sanay humingi ng tawad," sabi niya sa wakas. "Pero kailangan kong gawin." Tahimik lang ako. Hindi ko siya pinutol. "Marami akong maling nagawa sa'yo. Simula pa lang, hindi kita binigyan ng pagkakataon. Hinusgahan kita base sa kung saan ka galing, hindi sa kung sino ka." Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang yun, hindi dahil ngayon ko lang narinig, kundi dahil ngayon lang niyang inamin. At yung ginawa ko noong reunion, napahinto siya, parang hindi niya kayang ipagpatuloy. "Hindi yun dapat mangyari. Wala akong karapatan na gawin yun sa'yo." Hindi ko agad naramdaman ng galit, hindi rin awa, kundi isang kakaibang katahimikan. Parang hinihintay ko pa kung totoo ba ang naririnig ko. "Pasensya ka na." Mas mahina pa siyang sabi. Hindi ko na maibabalik ang nangyari, pero humihingi ako ng tawad. Napatitig ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko na siya nakikita bilang matapobreng biyenan ko. Nakikita ko siya bilang isang taong napipilitang harapin ang sarili niyang pagkakamali. Mula sa gilid, naroon si Darien, tahimik, pinagmamasdan ng eksena. Kita sa mukha niya ang pag-asa, pero hindi siya nakikialam. "Alam niyo ba kung bakit imabot sa ganito?" Tanong ko ng dahan-dahan. Tumango siya. "Dahil sa ginawa ko." Hindi lang dahil doon, dahil sa paulit-ulit na pagtrato niyo sa akin na parang walang halaga. Napayuko siya. Wala siyang maibatong dahilan. Hindi ko pa sinasabi ang desisyon ko. Hindi ko pa sinasabi kung patatawarin ko siya o hindi. Pero sa sandaling yon, malinaw sa akin na narating namin ang punto kung saan hindi na maitatago ang katotohanan. At habang nakaupo ako sa harap niya, nakita ko kung paanong tuluyang bumaba ang dating matayog na imahe ni Doña Verena. Hindi dahil sa pagkawala ng pera, kundi dahil sa pagharap niya sa sariling pagkukulang. At doon ko naisip, ang susunod kong sasabihin ang magtatakda kung paano magtatapos ang lahat. Tumingin ako kay Doña Verena habang nakaupo siya sa tapat ko. Mahina ang balikat, malayo sa babaeng dati kong kinatatakutan sa loob ng bahay na iyon. Tahimik ang paligid, pati si Darien ay hindi nagsasalita. Parang lahat sila naghihintay kung ano ang magiging hatol ko, kung patatawarin ko ba sila o tuluyan ko nang iiwan ang pamilyang minsan ay halos durugin ang pagkatao ko. Hindi ako agad sumagot. Hinayaan kong maramdaman nila ang katahimikan, hindi para pahirapan sila, kung hindi para maintindihan nila na may bigat ang bawat salitang bibitawan ko. Sa loob ko, bumabalik lahat ng eksena. Yung unang araw na sinukat ako mula ulo hanggang paa. Yung mga hapunang pinahiya ako sa harap ng mga bisita. Yung mga ngiting may kasamang pagmamaliit. At higit sa lahat, yung gabing hinatak niya ang buhok ko sa harap ng lahat na parang wala akong dignidad. Pero habang nakatingin ako ngayon, napansin kong wala na ang dating yabang sa mukha niya. Hindi na siya nagsasalita para manakit, hindi na siya gumagamit ng pangalan at pera para takpan ang mali. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakikita niya ako, hindi bilang mahirap na babaeng napangasawa ng anak niya, kung hindi bilang tao. Hindi madali ang humingi ng tawad, sabi ko ng dahan-dahan.
Pero mas hindi madali ang tanggapin iyon kapag ang sakit na iniwan ay matagal mong tiniis. Napayuko siya, nanginginig ang kamay niya habang hawak ang panyo. Alam ko, mahina niyang sagot. Hindi ko ginawa ang lahat ng ito para sirain kayo. Kung gusto kong manira, matagal ko na sanang ginawa. Marami akong paraan, pero hindi iyon ang gusto ko. Gusto ko lang maramdaman ninyo kahit sandali kung paano mawalan ng kontrol, kung paano mapahiya, kung paanong tumingin ang mga tao sa iyo na parang wala kang halaga. Nakita kong napapikit si Darien. Alam kong tinamaan siya sa sinabi ko, hindi dahil sinisi ko siya ng direkta, kung hindi dahil alam niyang maraming beses siyang nanahimik noong kailangan ko. Tumingin ako kay Darien. Darien, mahal kita, pero hindi sapat ang pagmamahal kung sa bawat sakit ko, kailangan ko pang maghintay kung kailan ka magiging matapang para sa akin. Lumapit siya ng kaunti, pero hindi niya ako hinawakan. Alam ko, at huli ko lang naintindihan. Pasensya na, Elira, hindi na mauulit na iiwan kitang mag-isa sa ganong sitwasyon. Gusto kong maniwala sa kanya, pero hindi ko gustong maging madali ang lahat, kaya huminga ako ng malalim at muling tumingin kay Doña Verena. Ibabalik ko ang access ninyo, sabi ko. Napatingin siya agad sa akin, halatang nagulat, pati si Darien ay napataas ang tingin. Pero may kondisyon, dagdag ko. Hindi ito simpleng balik sa dati. Kung babalik ang lahat, hindi na babalik ang dating ugali ninyo. Tahimik silang nakinig. Una, humingi kayo ng tawad hindi lang sa akin, kung hindi sa harap ng mga taong nakakita kung paano ninyo ako pinahiya. Hindi para ipahiya ko kayo pabalik, kung hindi para linawin sa kanila na mali ang ginawa ninyo. Pangalawa, ang mga empleyado ninyo na nadamay sa gulo, lalo na yung na-delay ang sahod, kailangan ninyong bayaran at humingi ng paumanhing ng maayos. Pangatlo, mula ngayon, hindi ako mananahimik kapag may mali, at kung hindi ninyo ako kayang respetuhin bilang tao, mas mabuting huwag na lang tayong magpanggap na pamilya. Walang sumagot agad, pero nakita ko sa mukha ni Doña Verena na sa pagkakataong iyon, hindi na siya naghahanap ng paraan para kontrahin ako. Tumanggo siya ng mabagal, at sa unang pagkakataon, tumulo ang luha niya nang hindi niya pinipigilan. Gagawin ko, sabi niya, hindi dahil kailangan ko ang pera, kung hindi dahil kailangan kong maayos ang mali ko. Doon ako napangiti ng bahagya. Hindi yung ngising mapanakit, hindi yung ngising naghihiganti, kung hindi ngiti ng isang taong matagal na ring naghihintay na makita ng iba ang katotohanan. Kinabukasan, ginawa ni Doña Verena ang hindi inakala ng lahat. Tinawag niya ang mga kamag-anak na naroon sa reunion at sa mismong sala kung saan niya ako sinaktan, humingi siya ng tawad. Nanginginig ang boses niya habang inaamin ang ginawa niya at tahimik ang lahat habang nakikinig. Wala akong sinabi. Nakatayo lang ako sa tabi ni Darien, kalmado, habang pinapanood ang pagbagsak ng dating mapagmataas na babae at ang pagsisimula ng bago niyang pagkatao. Pagkatapos noon, inayos ko ang access sa financial system. Isa-isa, bumalik ang mga accounts, cards at business transactions nila, pero hindi na bumalik ang dati. Iyon ang pinakamahalaga. Hindi na bumalik ang dating takot ko, hindi na bumalik ang dating pananahimik ko, at hindi na rin bumalik ang dating pagtingin nila sa akin. Hindi naging perpekto ang lahat pagkatapos noon. May mga araw pa ring awkward, may mga sugat pa ring kailangang hilumin, pero malinaw na sa bahay na iyon na hindi na ako bastang manugang na pwedeng yurakan. Ako si Elira Santos Villaflor, isang babaeng matagal nang nanahimik pero hindi kailanmang nawalan ng halaga. At kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, ito yon. Minsan ang taong tahimik siyang may pinakamalalim na lakas. Hindi siya kumikibo hindi dahil mahina siya, kung hindi dahil pinipili lang niya ang tamang panahon. Pero kapag dumating ang araw na napuno na siya,
Doon malalaman ng lahat na ang respeto, kapag hindi kusang ibinigay, minsan kailangan mo ring ipaglaban.